Ang paglilitis kay Mang Serapio. Isang silid. Ang podium at silya ng hukom ay nasa isang plataporma sa gawing kanluran ng silid. Ang mesa ng mga tagapagtanong ay nasa harapan ng plataporma. Gagamitin ng mga tagapagtanong ang plataporma bilang upuan. Katapat ng mga plataporma sa gawing silangan ng silid ang mga sili at bangko ng mga pulubi. Ang mga manonood ay nauupo sa gawing hilag at timog ng silid. Dadalawa ang pasukan sa silid, dalawang pintuan sa patimog na dingding ng silid, kaliwa at kanan. Sa pahilagang silangang sulok ng silid, isang baul. Sa mesa ng mga tagapagtanong, siyang malaking aklat, kwaderno at pluma. Gabi, bukas ang lahat ng mga ilaw sa silid, maririnig bigla ang mga palapit ng palapit na hiyaw at yabag ng mga taong tumatakbo sa labas ng silid. Papasok bigla ang mga tauhan ng dula. Unang papasok ang hukom, ang mga tagapagtanong, at sa Serapio na tinatabihan ng dalawang bantay. Patakbo silang papasok, lahat humihiyaw at humahalakhak din. Tatakbo ang hukom, ang mga tagapagtanong, at sa Serapio sa gitna ng silid. Bigla silang tatahimik. Bagamat patuloy pa rin ang hiyaw at alakhak ng ibang tauhan, titindig ng walang kibo sa gitna, sa harap ng podium ng hukom. May dalang basto ng unang tagapagtanggol. Tatakbo ang ibang tauhan sa paligid ng grupo ng hukom, tagapagtanong, Serapio at bantay. Hawak-hawak ang tatlong pulubi, ang isang mahabang estandarte. Ang nakasulat sa estandarte, ang paglilitis ni Mang Serapio. Bigla na lang silang susugod sa kanilang mga sili at bangko, mauupo at mananahimik. Sandaling tigil, biglang lalakad ang hukom sa kanyang podium, ang mga tagapagtanong sa kanilang mesa, si Serapio at ang mga bantay sa bangko sa lugar ng mga pulubi. Titindig ang dalawang tagapagtanong sa likod ng mesa. Sandaling tigil. O sige na. Narito kayo upang panoorin ang isang paglilitis. Dahilay ang krimen ng isang pulubing huling-huli namin, si Mang Serapio, pisak at surutin. Dalhin dito na sakdal, dalhin dito na sakdal, dalhin dito agad. Magandang gabi, Ginoo. Magandang gabi rin ho, mga ginoo. Silensyo! Huwag kang magsalita habang kami nagsasalita pa. Bastos na nagsasalita habang may nagsasalita pa. Patawarin ho ninyo siya. Talagang ganyan ho ang walang kapangyarihang tulad niya. Mang-mang. At yan ang sulirain namin mga may kapangyarihang katulad namin. Tumindig ka ng tuwid. At bagalo ka ng galaw. Walang malaman kung anong krimen ko. Hindi mo ba alam? Hindi ho. Hindi nila sinabi sa'yo? Hindi ho. Problema mo na yon. Pag-aaruga ng bata ang krimen niya. Pag-aaruga. 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 Pag-aaruga ng bata. Krimen sa pag-aaruga ng bata ay panunuksong gumasta. Sa makatuwid, nawawala ng pera ang federasyon. Nahuli siya ng 3 kasapi nito ng federasyon. Narinig siya nagsasalita sa anak niya. At alam pala nila ang pangalan ng anak niya. Sol, formalidad na lamang itong paglilitis. Formalidad na rin ho ang hatol ko. Ang parusa niya ang nais panoorin nitong mga pulubi. Siya'y bubulagin. Ginoong Serapio, mabuti bang tulog mo? Oo. Magaling! Handang-handa ka para sa paglilitis mo. Ilang araw mo nang suot niyang kami sa dentro mo? Ikaw ba'y nagilamos na? Naligo? Nagpunas man lamang? Na-spray mo na ba siya? Oo. Tuloy ang paglilitis. Sa aking 9 na taon sa federasyong ito bilang hukom, wala pa akong nakilalang tagapagtanong na kasing daldal ninyong dalawa. Bueno, Ginoong Serapio, sabihin mo sa amin. Tumindig ka ng matuwid. Sabihin mo sa amin ang pangalan mo. Pangalan? Serapio. Serapio? 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 Ho? Serapio? Serapio? Ano ho? Serapio ano? Serapio. Serapio? Hindi ho, Serapio lang. Serapio lang? Okupasyon. Okupasyon. Wala ho. Ano? Wala kang okupasyon? Wala ho. Hindi ba isa kang pulubi? Oo. Okupasyon mo yon, klasifikasyon. Ano ang klasifikasyon mo bilang pulubi? Nagmamakaawa o aliwan? Pakunwari o karaniwan? Ikaw ba'y nagirenta? Ng sanggol o bata? Upang akitin nga? Ang luha ng madla? Yan ang uri nagmamakaawa. Yan ang uri nagmamakaawa. O tumutugtog ka ba ng silindro o gitara, drum? O kahit na anong banda o rondalya?
Kasama ng sayaw kundi naway kanta ng madlay maaliw sa'yo at bigyan ka ng kwarta. Yan ang uring aliwan. Maaari naman din na kunwari ka, ikay pinaglihi sa isang palaka. O kung hindi naman, ikay isang palso, ngunit isang palsong falsipikado. Pakunwaring bingi, bulag, pilay, pipi, madlay madayaman, ikaw na mayayaman, yan ang uring pakunwari. Walang guni-guni ang nasa huling uri. Mga tunay na pipi, bulag, pilay, bingi. Walang guni-guni. Wala ring salapi. Talagang ganyan ang buhay ang nasa huling uri, ang uring karaniwan. Alin ka sa apat, nagmamakaawa o aliwan? Pakunwari o karaniwan? Ang huli ho. Ginoong hukom, ano ang gagawin namin ngayon? Tibayan na ninyo ang krimen niya! Patitibayin! Patitibayin! Patitibayin ang krimen niya! Bueno, Ginoong Serapio, may asawa ka ba? Sang kabiyak? Isang babaeng bumabahagi sa puso mo? Babaeng nakasal sa harap ng altar, sa opisina ng gatpuno, o iba pang lugar? O ano, Ginoong Serapio, sagutin mo ang tanong. Napakasimple. May asawa ka ba? Wala ho. Ginoong Serapio, di ka dapat mahiya. Sabihin mo ang totoo. May asawa ka ba? Wala ho. Iibahin ko ang tanong, may asawa ka ba noon? Asawa na ngayon kasaya? Sa bahay ng Diyos? O sa bahay ng iba? Ginoong Serapio, may asawa ka ba noon? Oo. Ayan. Ngunit siya'y patay na. Wala. Basta't inamin mong may asawa ka nga. Magaling! Napakabilis ng aming mga paglilitis, sapagkat lahat ng aming tagapagtanong ay matatalino't magagaling. Magaling, magaling, magaling. Ginoong Serapio, nagkaroon ka ba ng anak? Buhat sa kasal na yaon? Buhat sa isang pagsasama. Buhay sa inyong pag-aasawa. Ginoong Serapio, tahimik ka na naman. Wala kang sinasabi. Wala kang imik. Pasidi ng pasidi ang aming pananabik. Nagkaroon ka ba ng anak? Payat na payat, tuyong-tuyo pa. Walang alinlangang wala siyang modo. Nagkaroon ka ba ng anak? Ba't nyo tinatanong yan? Aba, pilosopo. Ano ba ang krimen ko? Ginoong Serapio, Patawarin ho ninyo kung... wala ka bang utak? Isip? Katiting na katilinuhan, tandaan mo kung sino ka. Isang pulubi. Hamak. Kulisap. Sagutin mo ang tanong. Nagkaroon ka ba ng anak? Oho. Ayos. Ba't di mo inamin kaagad na may anak ka nga? Umupo ka, malalaman mo rin. Ang pangalan ng anak mo ay Sol, hindi ba? Oho, paano ninyo nilaman? Marami kaming alam tungkol sa'yo. Yun din ang pangalan ng namatay niyang ina, Sol Consuelo. Namatay ang kanyang ina nang siya'y pinanganak, ang aming unang anak, at namatay pa ang ina. Isang dalagang tahimik na may ngiting nagmumungkahi ng simoy, ang tubig sa batis. Ang pagpanaw niya ay pagsapit ng kalungkutan. Dalawang hiyaw ang tumaginting sa aming silid ng gabing yun. Ang aking hiyaw ng happy sa pagkamatay ni Sol. Ang hiyaw ng takot ng isilang na Sol, na naging larawan ng kanyang ina. Maputi, may timang mata, madalas na nakangiti, lundag ng lundag kapag inuuwian ko ng candy, matamis at laruan. Sana'y nakita niyo siya, at ang kanyang halakhak, Sol, Sol. Ano? Ano yan sinasabi mo? Wala ho. Huwag ka nang umarte-arte pa. Basta't inamin mong may anak ka. Sa drama-drama ka pa yan. Pang talunin ng radyo. Ano? Tapos na ba ang paglilitis? Oo, inamin na niya na ang anak niya nga yung Sol na yun. Ito ang kahon ng mga instrumentong ginamit namin sa pagpaparusa sa mga kasapi. Humahanga ako sa mga parusang itong federasyon. Ubod ng karunungan at pag-unawa sapagkat sa katotohanan ay pagkawang gawa ang mga parusa. Halimbawa, ang pagpipe o ang pagpilay kaya. Ipalagay nating bulag ang kriminal at nakikinabang dahil sa pagkabulag niya. Hindi ba nataas ang kita niya kung pilay rin siya? Bulag na, pilay pa. O at di lang siya ang nakikinabang. Ang federasyon din. Sapagkat tataas ang kanyang abuloy sa federasyon. Yan ang tinatawag kong maunawaing parusa. Ang pinarurusahang at ang nagpaparusa ay kapwa nakikinabang. Ito ang ice pick. Ano, handa ka na ba? Para sa ano? Sa pagbulag. Ha? Sa pagbulag, madali lang. Sanay na itong gwardya. Alam niya kung anong parte ng mata ang o dapat unang turukin. Pagbulag? Hindi ka matatetano. Stainless itong ice pick. Tingnan niyo siya rito. Bakit niyo ako bubulagin? Yan ang pamantayang parusa. Para sa ano? Para sa krimen mo! Krimen? Huwag kang gumalaw masyado. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako!
Bitawan niyo ako! Huwag mo kami pagbibintangan. Hawakan mo ang kamay niya. Hawakan mo ang kamay niya. Ang ulo niya! Hawakan niyo ang ulo niya! Ano ba ang krimen ko? Ang ano? Ano? Ang krimen ko? Ano ang krimen ko? Relax lang, relax. Ano ang krimen ko? Ang krimen mo, yun lang pala. Hindi mo sinabi agad. Sigaw ka na sigaw dyan. Ang krimen ni Mang Serapio. Ang buhay ng tao ay lansangan ng hirap. Ang mundo'y daigdig ng kirot at dahas. Pagsasalay sakit ng ating pagkatao.